pwede makuha din yan. Doon, sir. Special purpose rice, meron tayong tilapia, mushroom. Kaya po Wala na. Then later po ay pwede po kayong mag-picture ng iba-ibang gusto nyo ma-picturean. resource po kung hindi bomba ay nakitang po ng source ng pataging ano yun, yung plastic na basin, then nag-upgrade kami into semi-automatic feeder para ma-lessen po natin yung feed wastage at saka mas ay si ating cooperator po kasi mayroong seedling nursery, iba't ibang gulay. Ayan, tignan nyo po yung kinat na inom source ng tubig dito. Okay po, so makita nyo, Team Alcate pa. Yes, parang F1 na, F1 na. Sir, kahit pa paano yung water, baka kasi hindi mag-grow yung tilapia kung meron doon. Dahil naka-hanger po sila, yan, pwede padaanin dito. Ay lalabas. Okay. Madali po, mayroong kanya, basta may mauna lang na isa, sunod-sunuran na po. Madaling. Medyo malayo-layo ka pa, di pa lang po ay gagawin sila. Nandun pa lang sila, sir. Mga fingerlings pa lang. Di naman po natin nire-recommend na puro feed sila dahil Ang lalaki ng tilapia. yung egg po ng itik, paano ginagawang balot at paano po Field trip ng matatanda. Opo, opo. May PEDSA lang po sila, may mga date po yan. Wala. Ito po, feeding unit. Incubator, yung pag-incubator. Opo, dito lang po. 1 day old po lang po. Ayan po. Nakikita niyo. Yan ang incubator na. Ang langkit niya. Oh, andun na siya. Oh. Ang aming next na proseso, pagkagaling po kasi ng incubator, 15 days po, i-second candling na namin. Pipiliin po namin yung quality na po pwedeng maging duckling. Pagka po naidala na rito, at pagdating po ng 17 to 18 days, ipa-final candling po namin, yun po yung inilalatag namin ganito sa lamesa. Ito po 18 days po namin ilalatag. Pagdating po ng 27 to 28 days, magiging sisiw na po siya. Totoo ito ba yung 80 Pinas? Ano ba yung 80 Pinas natin dito? Yung pure line. Ito po pure line po ito, galing po sa bahay NSPRDC para po sa magiging breeder po sa susunod. Opo, ikin po ito. Tsaka po kaki po yung dalawa lang na yan. Galing po kila Doc Rene Santiago po itong itlog na ito. Pambalit ko po na breeder stock. 1999. May mag-quick-quick. Kaya nagpan sila kanina. Hindi na, ma'am. Naka-hatching na sila. Once na ma'am, na-candling na sila, ililipat na sila dito.
Ito po yung ano, walang perfil. Walang? Yan po ano yan, Nay? SP po ito, SP. Yung walang similya. Magiging Penoy. Ito po yung pera. Sir, wala Ito po. po yung pera. Ano po yun? Yung walang similya nung mangyayari. Ito po sir, yung itong maitim. Okay. Meron siya. Ano daw pula? Ay na po siya gumagana. Magalaw. Mag-try pa tayo. Pinaglaruan natin, no? Mag-enjoy. Ito po yung Ay, ayun. Oh, no, diba? Alam na natin. Wala daw. Wala po. Buhay. Classify mo ng pwede. Opo. Alam ko nga, alam na niya. Dito pa lang alam mo yung pinag. Wala namatay yata ito. Uwi ano sir? Yung mas canteen yan ano. So, ilang araw na po ito? Embryo. Ang dark, yung ano dito. Ayun po, makikita mo. So, yung palang nagpapa. Yung transparency Yan siya may transparent na siya. Pag dark, pwede na siyang balot at saka peno. Ito naman po yung pera. Sa CPF naman nag-training ka. Automatic siya. Tatanggalin niya automatic. Machine siya. Kasi wala pa. Pero nagmamanual pa rin doon. Either pang penoy or pang... Ito kasi mukhang pang solder na to. Tingnan mo. Hapon pa rin hindi siya hindi pa rin sila uniform na pakapit. Pero ito yung uniform. Ang makapagsasabi. Pero sa ito talagang malaki na yung block niya. Announce na yung subukan na po nila. Pero bago naman galing natin doon. Kakandil at kakandil namin. Kasi iba daw pwede pang pambalot. After 17 days, kakandil na lang tayo na. 15 tsaka 17. Yung fertilized and okay na lang sir. Paano daw natin masasabi na yung embryo dyan, yung sisiyo ay malakas, na healthy, na pwede nating or advisable na ituloy na maging sisiyo? Ano daw po? Mike po. Yan po yung pwedeng healthy. Kasi maganda po yung nagsisirculate siya. Gumagalaw. Magalaw po siya. Ito Po yun. Yan po yung sisay yung healthy. Halos buo na siya, parang buhay sa loob. Pero kung naman hindi pwede mapisa, kung naman ginagawa niya. Sige po. So mas pinipili po nila yung umiikot. Kasi po yung kaya ang purpose natin ng pagbiling-biling nito para po hindi mag-dikit, mag-attach yung embryo dito sa shell. Ayan sir, gumagalaw. Pinatime daw po. Ayun na, gumagalaw. Yes po. Baka binabalik ka rin. Pwede bang may specimen tayo? Kuya. Yan po, mahina po siya. Ayan, may specimen si kuya na ayan. Mahina po ang spot. Ito sir, ang ganda. Paano yan? Pangbalot lang po. Hindi katulad po. Pangbalot, mahina ang Pero ikot. sir, ibig Okay. sabihin 10 days na bumabalot na, di ba? 10 days may napambalot na kayo? Balot sa puti na. Sa 10 days po ay Patong kasi yung patong. patong pa hanggang 15 days. Hindi pa natin malaman talagang pangbalot mo kasi 10 days ay yung penoy pa. Mahinang klase. Okay, tatanggalin lang yung penoy o hindi fertile. Meron sir sa ikot. Naiiwan yung mga Wala pa, yung mga may dark. So, NY na Yung hatch natin kapag umiikot-ikot po yung device sa loob, gumagalaw. Maganda po ang sisyo daw noon. Kaya po, 15 days po yan. Ilang days po itong mga hawak niyo? 10 days. 10 days pa lang. 10 days. 10 days pa lang po. Tatanggalin niya dito, Penoy. Nasasalang niya ulit. Kandil ng 15 days ng balot. Kandil ulit, 17 days. Mga ilang days di pa na doon. Kandil ulit ng 17 days, balot ulit. Tapos iba. Ano na, diretso siya na hatch. Tapos bahalang days. Pag ganito, makikita mo na agad yung ito yung pwede. Ito na, ito ba? I learned pa na ito. Makikita mo sa kanya. Opo. Kahit hindi mo. Actually, sa
Dahil pagka tayo na ay nasa field level, Ito pinili mo. ay wala na ibang magtuturo, kayo na. Ay, sorry. Yan, peno, yan. Pati ito. Eh, ba't parang gumagalaw din? Ay, hindi na lang yun. Sira po yung sa penoy. Kapag buong-buong gano'n. Pero pag mag-start siya. Ito, balot to. Peno yan. Penoy. Kasi ano, basa mo to. Ibig sabihin, wala siyang similya. Hindi ayan, meron, pang balot. Okay. May mas malaitin na part. Bakit ko siya gagawin? Kasi kung maliit. Siya meron mahina. Balot na yan. Mahina ikot. So yung Pambalot. kasi hindi mo magalaw. Nasaan kayo mga... Taka yung yung size niya. Kasi ito, pagkagad yung maliit, hindi mahirapan pa siyang mapisa. So, tinitip pang ipin. Hindi yung size na. Sayang po po. Ito siya na incandescent. Ilang watts? Apo, incandescent lang yan. 50 watts? So yung pong ilaw dito sa candling machine natin, incandescent bulb, 50 watts. Kuya, mas maganda ba ang dilaw na ilaw kaysa sa puting ilaw? Mas maganda ba ang dilaw na ilaw? Mas maganda yung puting ilaw. Okay, kung LED. LED, puti yun. Mas maganda. Mas maganda po yun? Apo, ito rin. Ano mas maganda, yung dilaw na ilaw o yung puti? Puti. Ito po yung puti. Ayan, puti Ito yan. po. Ba't po Dilaw. ilaw gamit yun? Yan yung binili ma'am. Banig sa ilalim. Ay, may ipa. Yan. Basta nagmo-moist siya. Ipa, ma'am. Tapos parang na yan. mix. May lupa? May lupa, ma'am. Meron siya, ma'am. May lupa. Lupa, ipa, tapos banig. Tsaka dyaryo. Umaga pa. Basta nagmo-moist, basta nababasa, papatungan na lang. Yung po sa incubator. Pero dito po wala po. Opo. Ito po, mga itik-tinas po ito. Itim. Opo. Pag na-hatch po sila ngayon, kinabukasan niyo po kukuhanin. Ngayon na po pagka... Kahit basa po sila. Lalagay po sila. Opo. Ang ganda. Ito balon. Ito. Ito po yung mga nababawas niyan. Pagdating ko dito, ito na lang po yung may mesa namin. Hanggang penny sa balon. Kumbaga yung 20,000 po, yung mesa lang po namin. 10,000 lang. Na mesa, ibig sabihin, Yung yun yung for papapisahin. hatching. Opo. Yun na po yun. Tapos ito po yung kanya, lumabas na babae, 3. Okay po. Ano yung subo? Ito po Okay yung na po ba malabas tayo? na babae. Satisfied na? Yan. Pwede na tayo mag-prepare para mag-proceed na po tayo sa farm ni Kuya Rene. Ang patrastas announcement kay Mama Rachel. Sabaw. Mga kasama sa hanap buhay, kasalukuyan pong piniprint yung ating certificates. Kaya lang po, may mga pangalan po na walang middle initial. So, ilalagay po nung aming mga kasama yung inyong mga pangalan, paki-correct po, and pag walang middle initial, pakilagyan na lang po. Ayaw ninyo. Kaya lang, siyempre, sayang naman yung experience na nakuha niyo sana rito. Now, what is expected sa atin? Pag nagkano Ipang teloy na nila. Kasi hindi Una, na siya ay sa totoo lang, for biosecurity reasons, hindi tayo basta papasok doon sa ating sa farm. Basta yung BLD ba? Tayo ay lalapit Penoy lang, sa- kukuhanan, Ay, ano yun? para Yung makita BS sa niyo balot mismo daw. paano yung Iba pa yung setup ng BLD. commercial na level ng production. Na po. So, medyo mas mabilis po tayo doon. So, around ilang minutes sir from here? Hindi na talaga siya nabuo. 5 minutes. Then pagdating po natin doon kasi we have to leave man lang dito sa Saragossa. Ng water. Pansinin nyo, may sariling source of water, clean water, na talagang nagfo-flow, overflow sa kanila para at least magamit nila yung clean water. Very critical po yung tubig para sa ating mga itik. Parang hindi na magliligoan nila. O, ano yung pera daw? Pero luwang po ng kulungan. Pero ito pong isang building na ito hanggang sa pinakadulo, 5,000 po ito. 5,000 yung kabila. Bali 10,000 po ito.
Yun naman din pong kabila na yon, 7,000 po, ay 8,000, at saka po itong isa nito is 2,000. Bali, total po ng population ko dito na babae is Ito daw yung 20,000 heads. project niya. Dati Iba po yan, pa yung nasa... Ayan. Opo, pinapakalataan po niya. Milyonaryo na. Ilang percent ang mortality? Halimbawa po kasi, sabi nyo 5,000, sa kabila 5,000. So yung mortality percentage po pagdating sa ganyan? Simula po ako nung gumamit ng Pure Grace na sinasabi ko, yung mineral organic supplement. Para pong nagwa 1% lang po ako ng mortality per year. Opo. Yun po ang nagiging mortality. Pinakamalaki na po ang 10, opo, sa isang mga. Okay. Huwag kayong mag-alala. Meron pa po tayong just observe and write everything na medyo hindi maliwanag dahil mamaya 1 o'clock to 2 o'clock or 2:30 ay magkakaroon tayo ng question and answer with Kuya Rene. Sasamahan pa rin tayo, uwi natin sa CLSU si Kuya Rene. No? Okay. Pero pwede naman nang magtanong sa mga lalo na yung gusto na nating kagaya niyan, paano ang management niyan sa ilang tao ba ang nandito ngayon? Kuya Rene. Ang kaya po ng isang tao kung ganito pong liter type, pinakamaluwag na po yung 3,000. Kumpara po ako sa ngayon, ang tao ko po rito 7. Sa 20,000 po almost halos 3,000 per Okay, tao. So, bagaman iyon ay sa commercial level dahil pangmalakihan, confined na nandito, kaya mas madami yung kanyang kakayanin ng isang tao. Ano po. So, ano po yung coverage ng kanyang ginagawa, Kuya Rene? Pakain, sila din ba ang collection ng eggs? Opo, ang pag-iitik po kasi, number 1 po kasi sa umaga, hanggang 9 o'clock lang po lang ang trabaho dyan. After po ng 9 o'clock, magpapatigas na rin po kasi siya ng itlog, hindi na po pwedeng ma-stress. Noon na nga po kinabukasan, mag-iitlog po nung malambot pagka po na-stress sila. Kaya po ang pasok ng iyong tao ko dyan hanggang 9 o'clock lang po. Ang sa umaga po, mga alas 5, kauna-unahan pong ginagawa nila yung pamumulot ng pagkulit ng itlog. Pangalawa po, yung paglalagay ng pagkain. Every morning lang po kami naglalagay ng pagkain at libitum, pinabukasan na po uli ang lagay. Ang pangatlo pong trabaho nila yung paglilinis po ng inuminan at saka yung banggerahan. At saka po nga kung may medyo maputik po na kulungan dahil ang aking pong ATK breeder, nilalagyan po nila ng ipayon para hindi po maputik. Hindi na po kasing ang ATK maputik lalo na po sa gabi. Okay, obserbahan po natin, minsan lang po nagpapakain ng hindi ibig sabihin minsan lang silang kakain. Libitum po 'yon at nakalagay na pa. Kaya tignan ninyo paano yung kanyang feeding system para nang sa ganun pwede nyo i-adapt. Inilalagay na po yung pagkain na estimated nila for a day. So, inilalagay na po doon 1 to sawa ng kakain yung mga itik. No po. Sa village level po kasi ay dahil yung kanyang sistema, hindi pa maayos yung mga feeding system natin, feeder natin, kaya po nagdadalawang beses po yung ating mga sa field level. No? Pero for commercial level, imagine nyo, nakatipid po sila, minsan lang silang magpakain. So observe how they implement yung one-time feeding system. Okay po? Basta po, ma'am, ang pagkain po namin ad libitum, 1,000 heads po na female, 100 na male, is 1-1. Almost 3 bags po ang kinakain mo. Or maaaring per day po yon, per 1,000 heads, bali 1-1, pati yung lalaki. Pero pagka po medyo matagal na siya sa nakakulong, pagka kumagat na po siya ng mga 6 months after nung ipinasok namin dyan, mga 2.5 hanggang 3 bags lang po ang pinakamaraming pinakain. Okay. So napakaganda yung feeding requirements, alam na alam ni Kuya Rene. Pero for further na kaalaman, meron tayo at different age ay meron po tayong ibibigay sa inyo na flyer later as reference ng feeding requirements ng ating mga itik.
Pero sa laying stage ay yun nga po 1,003 na bags ang kanyang binibigay. So binibigay na yon, enough na yon sa kanila. Then you can always naman formulate your own feeds, ano. Although sabi nga natin, later makikita ninyo na talagang si Kuya Rene ay may sarili siya. Sige, Kuya Rene, saan nanggagaling yung tayo nasa gobyerno, gagamit tayo ng mga product name, no? Pero for our own consumption, huwag nyo nang ipagkapan. So tatanungin lang natin si Kuya Rene, anong kanyang ginagamit na maganda ang performance ng kanyang itik? Ako po dati ang ginagamit ko po ay yung sari manok, yung Yunako po siya. Ang sari manok po kasi is title nung pangalan nung Doc Kenneth. Pero ang company po niya is Yunako. Gumamit din po ako ng Pure Blend, yung gawa ng San Miguel. At ngayon po ako po ay nasa CTF, yung gawa po ng Thailand, yung Charoen Pork Pan po. Mga pang 4 months ko na po yatang gumagamit. Pero ngayon po, sa 4 months po ngayon na yun, lahat po ng aking feeds ngayon ay CTF na. At direct po kasi ko sa company, medyo maganda po ang aming naging setup. Okay, disclaimer lang, ang CLSU ay hindi naman nagsasabi na sari manok ang inyong gagamitin, pero at least nagkaroon kayo ng idea. Kasi kami mismo sa CLSU, meron kaming nagamit ng ating mga beneficiary na talagang maganda na yung kanilang egg production, tapos biglang bumabagsak dahilan sa hindi ganun kaganda yung quality. Meron din po kasing mga nagbabago ang mixture nila, kaya hindi natin maiwasan. Bagaman maganda, pero may time talagang yung quality control ng ating mga companies ay nagbabago. So, pero may consistent talaga na maganda. Pwede nyong tanungin, baka sakaling ibulong din ni Sir Arno. Usually, minsan po kasi pinagbabasehan din natin yung availability ng commercial feeds sa market, kung saan na mabilis, malapit na bumili. So, yun pong gamit ng ating mga kasamahan, farmer partners sa Technovillage, ay isa pong mga nasubukan nila ay yung dalawang kumpanya, yung Sari Manok at saka yung Pure Foods, Pure Blend na brand po. Kala ko hotdog yung Pure Foods. Okay. Anyway, question and answer naman na tayo na kung saan ay mamaya ay yun yung ating pag-uusapan. Pero baka mayroon lang kayong mga nasa isip, isa o dalawang tanong bago tayo ay mag-proceed dahil magti-10:15 na, dapat makaalis tayo by 10:30 rito. Doon na lang, wala nang tanong. So you observe na muna, silipin nyo na para mayroon kayong makita, baka mayroon kayong ma-learn from the experience sa commercial level. Kaya madaling maglinis ng experimental kasi bigay ito ng DOST project. Ito yung bigay ng ito yung Ang ganda ng kasi mataas sa liguan man, para tik-tik daw agad. pero sa pag ng itlog yan, di ba dyan lang sa itlogan or minsan sa lapag din? Sa lapag. Saan po ang source nyo ng tubig? Saan dito sa tubig? Ito, wash out na naman po lahat. Kaya po pinabago ko na po lahat. Dalawang kulungan na po ako yung nakapagawa. Sira po lahat yan. Okay. Thank you very much. So, big lesson. Darating din yung bagyo sa atin, darating at darating. So, yung ating mga housing ay tignan din natin that can really withstand yung at least yung medyo malalakas na hangin, So, yun po kasi yung dalawa na sitwasyon, pandemic and the AI, hindi natin yung makontrol on our own capability, but the housing ay pwede nating i-ensure na maayos.
Meron lang po ako sa dadagdag. Okay, sige. Kung kayo po yung magpapagawa ng housing, huwag po kayong gagamit ng steel. Or yung bubong nyo po, huwag po kayong gagamit ng DI. Kung magagawa nyo po, katulad niyan, fiber cement. Kung sa sarili nyo po, kasi po ang itik, malakas ang asido, madali pong kalawangin. Katulad po na rin proyekto ng DOST, ang pinili po kasi ng CNSU is bakan. Ginamit. Puro kalawang po. Kumpara po dito sa akin, na kaya po ako ina-advise ko po yun. Nag-learn na kami ngayon. Opo. PVC din ba yan? Fiber cement. Fiber cement. Fiber cement ang gagamitin natin. Ito po, tingnan niyo po itong aking 2018 lang po ito, wala pa pong nakakulong na itik. Nakakailang papintura na po dyan ako, tingnan niyo po. Para palang malapit tayo sa dagat. Opo, okay. Malakas po kasi ang asin ng itik, kaya po kung sariling itik niyo po, huwag po kayong magpagagamit ng GI or bakal. Mas maganda po yung kahit ko number 4 kawayan. Pwede po. Mas mag-ibay po ang kawayan kung magagawa niyo. Thank you very much, sir. So, imagine nyo, pag hindi tayo nagpunta dito, hindi natin alam yun, kami rin. No? At ang pinatayo ng CLSU ay Gero. Alam niyo naman ang pagkwento. Okay, sige. So, maraming salamat. Doon pa tayo mag-question and answer sa CLSU. Thank you. Picture lang daw tayo. Hindi kayo. Meron tayong ganun ring dito.